Magandang gabi mga mahal na kaibigan. Ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa isang napaka-interesanting paksa na pupukaw sa inyong interes at talagang magugustuhan ninyo. Kaya't nagmamadali akong ibahagi sa inyo ang mga pinakabagong natuklasan tungkol sa tinatawag na ALLATRANSKRESEARCH Institute of Youth. May umiiral na youth muscle na unang nagiging mahina at tumitigil sa pagtatrabaho habang tayo'y tumatanda. At kung ating mapapanatili ang mga kalamnang ito sa mabuting kalagayan, ay mananatili tayong maganda at bata halos hanggang sa ating kamatayan. Mamamatay tayong maganda pa rin. Kaya, anong uri ng kalamnan ang mga ito? Ang unang kalamnan ay ang kalamnang nag-aangat ng lobe, kasama nito ang trapezius. Ang dalawang kalamnang ito ang nagpapanatili sa ating lobe sa tamang posisyon. At kapag sila'y tumigil sa pagtatrabaho, ang ating lobe ay bumabagsak dito. At tayo'y nagsisimulang mahila pababa, pabalik sa lupa sa ating ina. Doon, muli, kung saan tayo nagmula. Lumabas tayo mula sa dagat, naglakad sa lupa, at bumalik sa lupa. Kaya, dalawang kalamnan. Ang kalamnang nag-aangat ng blades at ang trapezius. Kailangan nating panatilihing nasa mabuting kalagayan ang mga ito para manatili ang tamang posisyon ng blades. Kapag hindi tama ang posisyon, nagkakaroon tayo ng hump at hump X. Lumalabas ang hump sa leeg, ang pangalawa, pangatlo at pang-apat. Hanggang sa gaano karaming hump ang gusto mo. Ang mga kalamnang ito ay sobrang pumapayat at ang susunod na kalamnan ay nasa leeg din. Ang sternocleidomastoid muscle ay mabilis na humihina, madalas na humihina pagdating ng edad na 30 taon. Halos naiiwan na lamang ang manipis na layer mula rito, parang cellophane package. Dapat din itong nasa mabuting kalagayan. Kapag ito'y nasa masamang kalagayan, ang supply ng dugo sa utak ay naaapektuhan. Ang maayos na pagtatrabaho ng mga arteries, kabilang ang common carotid artery, ay naaapektuhan dahil ang daloy ng dugo sa ulo ay nakasalalay sa trabaho nito. Dapat din itong nasa mabuting kalagayan. Nakikibahagi rin ito sa pagbuo ng 4 hanggang 5 subcutaneous layers. Ang pisngi sa mukha ay nagpapasalamat din sa kanya. Ang susunod na kalamnan ay ang maliit na chest muscle. Ang maliit na chest muscle at kasama nito, ito ang anterior serratus muscle. Sa madalas itong hindi pinapansin, ngunit ayon sa pinakabagong datos ng mga siyentipiko na kung saan ayon sa pinakabagong datos, sa pangkalahatan, ayon sa pinakabagong datos, ito ay sabay na umiikli kasama ng maliit na chest muscle at ito ay nagpapahirap sa pagdaloy ng lymph mula sa ulo, leeg. Ang cheekbone ay umuusog paharap. At ang huling kalamnan para sa araw na ito, na napaka-importante rin, ay subclavian lumbar muscle. Kaya, ano ang dapat nating gawin upang maging palaging bata, maganda, masigla at puno ng enerhiya? Ang mga kalamnang ito ay kailangang panatilihing nasa mabuting kondisyon. Kaya, ang pang-araw-araw na complex na espesyal na binuo ng Schumer-Linsky Scientific Research Institute of Beauty, Health, and Youth. Ituturo namin ito sa inyo ngayon. Simulan natin sa dalawang kalamnan. Ang pinakaunang kalamnan na itinataas mo ay ang itaas na trapezius. Ang kalamnan na nagtataas ng scapula. Paano natin ito sasanayin? Kapag madalas na walang pagsasanay, ito ay naiiwan na nakaharap sa pader. Tumayo tayo ng ganito. Ganito, ilapat ang mga kamay, palad paharap. Parang nakikita mo ako sa kabila ng pader. Ganito, nakaharap sa pader, nakatayo ako ng ganito. At tingnan mo ang ginagawa ko. Sinisimulan kong itaas ang aking mga balikat. Ngunit itinaas ko sila na parabang ang aking balikat ay itinaas sa harap ng aking tenga. Hindi sa likod tulad nito. Itataas natin tulad ng una mong itataas, pero itinaas ko ito sa harap. Aktibo ang aking scapula at ang key muscle. At ang pinakaimportante, dahan-dahan kong ibinaba sila, itinaas ko at ibababa. Ang kalamnan na ito ay madalas na mahina. Madalas ay hindi nito kaya ang bigat ng kamay sa sandaling naglalakad tayo. Gagawin natin ang isang complex. Isang pang-araw-araw na complex para sa kagandahan, kabataan at kalusugan. And it's guys, na rin ng 10 ulit. Nagawa natin agad ang 9 at 10 ulit. Binibigyan natin ng load ang trapezius muscle. Gusto rin namin na mabuti ang pag-e-ehersisyo ng kamay, kaya't inilagay namin ito sa ganitong paraan sa pader.
Idinidikit din natin ang aing mga siko at sinisimulan nating itaas ito. Nakikita mo na, pabalik sa mga siko, dumudulas ako sa pader, at ngayon itinaas ko na ang mga balikat dito. Itinaas ko sila pabalik mula sa tenga. Gagawin ko rin ito ng 10 beses. Ang pinakaimportanting bagay ay dahan-dahan na ibaba ang ulo ng kaunti sa harap. Ito ang pinakaligtas na paraan. Dito ay nagtatrabaho ang trapezius ng hiwalay mula sa kalamnan na nagtataas ng scapula. Mas mabuti na gawin ito para magpahinga ang isa habang nagtatrabaho ang dalawa sa panahong ito. Ginawa natin ang pinakaimportanting bagay na dahan-dahan na ibaba ito upang hindi masaktan ang mga kalamnan. Pagkatapos ay bumalik ako dito sa harap at ginawa ko ito, ang ehersisyong ito. At sa ganitong paraan ay ginawa ko ang 3 set para sa bawat isa sa mga kalamnang ito, 3 beses. Uulitin ko ito. Ito ang una. Pagkatapos ay ang pangalawang kalamnan na naramdaman ko na. 30 ang minimum. Nararamdaman na naging tuwoid ang mga balikat. Naglaro ang kabataan. Ang mga vessel ay napuno ng mga hormone at ang kislap sa mga mata ay kumikinang na. Mayroon tayong maliit na grupo. Makikita ang numero. Para sa simula, bibigyan natin ito ng static na load. Itaas ang iyong ulo. Panatilihin ito. Dito ay may tensyon. Kung okay ang lahat, kung kaya nating buhatin ang load, maaari nating panatilihin ito sa loob ng 20 segundo. Subukan natin na gawin ito ng hiwalay para sa kanang kalamnan at hiwalay para sa kaliwang kalamnan. Para sa simula, papanatilihin natin ito ng static sa loob ng 15 segundo. Sapat na ang 15 segundo para sa isang panig. Kung okay ang lahat, titiisin natin ito. Kung halimbawa ang 15 segundo ay 10 segundo, kapag pagod na ang kalamnan, ilingon natin ang ulo sa kabilang panig. Papanatilihin natin ito sa loob ng 10 hanggang 15 segundo. Ang mga kalamnang ito ay halos hindi ginagamit sa iyong pang-araw-araw na buhay. Pero kung gusto mong manood ng telebisyon ng walang unan, o sa telepono rin, o matulog ng walang unan. Ngunit, karaniwan kaunti lang ang gumagawa nito. Kaya ang kalamnang ito ay nananatiling medyo mahina sa araw-araw nating buhay, kaya binibigyan natin ito ng ganitong uri ng stress. Gagawa tayo ng 3 hanggang 4 na approach sa bawat panig, sa kanan at sa kaliwa. Nararamdaman mo na 50 taon na ang lumipas. Kaya, ang susunod na kalamnan ay ang maliit at malaki na kalamnan at ang serrated muscle. Di tulad ng iba, kailangan nating unti-unting stretch ang 2 kalamnang ito. Pahabain ito dahil madalas silang mag-curl dito, ganito, i-fold, i-pull sa isang lugar. Sa ilalim ng lupa marahil at ibabalik natin sila ngayon. Ito ang maliit na chest muscle na alam nating lahat kung paano i-stretch. Para rito ay tatayo tayo sa isang sulok, ilalagay ang mga kamay dito, isang talampakan ang pagitan, at gagawa tayo ng kilos sa harap. Pagdidikitin natin ang mga blade, ngunit hindi sapat ito para sa atin. Kailangan pa natin ng serrated na muscle. Para rito ay kailangan natin ng pintuan ganito. Ganitong pintuan. Tumatayo tayo, ilalagay natin ng isang kamay, umikot, at dito, kung saan ka komportable, maaari mong ilagay ang iyong kamay kung saan mo mas gusto. Inilagay ko at sinimulan. Tingnan mo, iniwan ko ang siko ko dito sa likod at ngayon ay ilalagay ko ang aking paa malapit sa pader at sisimulan kong i-flip ang mga ribs, hilahin dito. Diretso doon kung saan ang aking kamay ay nakatayo sa puntong ito. Baka hindi mo maramdaman ang pag-stretch. Ramdamin mo parang mayroong isang bagay na tumutulak sa mga ribs na ito. Ito ang simula ng pag-stretch ng serrated na muscle. Ginawa natin ang kilos na ito ng 2 beses at ganitong mga kilos ng 10 beses. Sinusubukan nating idiin ang ating ribs sa pader na ito mula sa isang panig. At gawin din sa kabilang panig. Kung hindi, magkakaroon ka ng isang panig na mas maliit kaysa sa kabilang panig. Gawin mo rin ang parehong bilang ng beses para hindi mangyari na, halimbawa, ang kanang kalahati ng iyong katawan, halimbawa, ay 50 taon, habang ang kaliwa ay 17. Maging eksakto, huwag mong lampasan ang pagkakaiba na ito rin.
Kaya, ang huling kalamnan na magbibigay sa atin ng tagumpay, kabataan, kayamanan, kalusugan, kaligayahan, at mahabang buhay ay ang lumbar lower back muscle. Sasanayin natin ito gamit ang isang espesyal na gawang rubber band upang magbigay ng mas malaking load. Ang ating kalamnan ay hindi rin nakakaranas ng araw-araw na load. Kukunin natin ang rubber band na ito at tumagilid. Ito ang galaw na ginagawa natin, hilahin tulad nito. Gagawin ko ito sa isang paa ng 10 beses, 10 beses sa pangalawang paa, 10 beses sa pangatlong paa, at sa 10 sa pang-apat. Mas mabuti na gawin ito sa ganitong posisyon, tulad nito. Dumantay paharap sa pader, dumantay o ang mesa. Ayos na rin ang footrest. Ganito natin ito sasanayin. Ganitong komplikado at ngayon maging mabait sa mga komento. Isulat kung gaano karaming taon ka naging bata pagkatapos ng komplikadong ito ayon sa pakiramdam mo. Ayon sa nararamdaman mo, ilang taon ka na ngayon? Mga kaibigan, natapos na ang ating regular na episode. Paalam!